gagawa naman tayo ng kutsinta. Ang gagawin natin kutsinta is original kutsinta and then ube kutsinta. So, ito guys, ang mga ingredients na gagamitin natin, simple ingredients. So gagamit tayo ng cassava powder. Then, white sugar. All-purpose flour. And then, gamit din tayo ng brown sugar. And then, vanilla. Then, ube flavor extra. Yan. And then, meron din tayong lye water, guys. Lye water. Ginawa ko lang siya kasi wala akong available. Lye water. Itong lye water na to, made of baking soda lang to and then water. Binoil ko lang siya. And then, for our kutsinta na original, gamit tayo ng atsuete. Katas ng atsuete seeds. Binabad ko lang sa mainit na tubig. And then, para sa ating dulce de leche, gamit tayo ng condensed milk. And then, nalagyan natin siya later ng calamansi para hindi mamuupo ang ating sugar mamaya. And then, itong iodized salt. So, ayan guys, mga ingredients na gagamitin natin para sa ating ube kutsinta and original kutsinta. So, of course guys, bago makalimutan, gamit din tayo ng sa ating ube kutsinta, 2.5 cup water, and then mamaya 2.5 water again sa ating original na kutsinta. So guys, yan ang ating ingredients para sa ating kutsinta. So let's start guys. Gagawa muna tayo ng original na kutsinta. Sa paggawa ng original na kutsinta, gagamit tayo ng 1 cup cassava powder. Ayan guys. 1 cup na siya. 1 cup cassava powder. Then, gamit din tayo ng 1 cup all-purpose flour. Then, dito, 1.5 cup of brown sugar. Gagamit natin brown sugar in dark brown sugar. And then, mix natin siya maigi. So, after mixing brown sugar, cassava powder, and all-purpose flour, add in na natin ang 3 cups of water. So, mix natin maigi. Mix natin maigi para mawala yung lumps. So, itong ginagawa natin, ito yung original na kutsinta. Our favorite original. So, habang pinimix namin ito, magpapakulo na kami ng water sa steamer. Papakulo lang pa para diretso sa halagatan. Then, maglagay tayo ng 1 tablespoonful of lye water. So, itong lye water, napapakulo ko. Actually, wala kasing available na lye water kaya gumawa na ako sarili kong lye water. Just a mixture of 1 tablespoon of baking soda and around 4 tablespoonful of water, then i-boil nyo lang. So, meron na tayong lye water, guys. Lye water is made up of baking soda and water. Yun ang mixture niya and then boil natin. So, dito na yung lye water natin, guys. Sa pampakulay natin, napakasimple, kahit bata pwedeng gumawa nito. So ayan, lagyan natin ng makulay na makulay. Ito, lagyan natin ng atsuete. Itong atsuete, binabad ko yung atsuete seeds. Nakikita nyo guys. Atsuete seeds siya, binabad ko siya sa hot water. So
kunin lang natin yung kanyang kulay. Pwede rin kayong gumamit ng food coloring, pero mas maganda yung natural. Ayan, guys. So, binabad ko lang siya sa minute na tubig. Ayan, may kulay ng ating kutsita. No need to add artificial flavor. Or artificial color pala. So, parang hindi pa ako convincing sa kulay niya. So, magdagdag pa tayo ng dagdagan pa natin siya. Piliin natin. Ayan. Bigyan na lang natin ng water. Ayan. Para makadecorate siya. So guys, sasalahin natin para matanggal natin yung mga lumps. Okay, so far okay naman siya. So ready na natin siya ilagay sa ating container. Brush natin siya ng butter. Brush natin siya ng butter para hindi manikit. Para hindi tayo mahirapan magtanggal ng ating kutsita later. So, brush lang natin siya. Para madali natin siya matanggal after steaming. So, nag-grease na natin lahat yan guys ng ating butter. So, ready na natin ilagay ang ating kutsita. Inabot ako ng 20 minutes. Okay na ang ating kutsita. Okay natin ang ating pan. Ating steamer. Guys, kunin natin at so yan ang fries. Ang sarap. Actually, natikman ko na siya. Tamang-tama lang ang fries. Kulang dyan ay ang ating topping. So, mamili kayo dulce de leche or ating coconut. Sa akin, prefer ko yung coconut. Lagyan natin siya later. So, yan siya guys. Ang ating kutsita. Ating kutsita. So, add tayo ng 1 cup cassava powder. Then, 1 cup na all-purpose flour. So, 1 cup all-purpose flour. And then, add in tayo ng sugar, white sugar na gagamitin natin, ha. So, ito.
1/2 cup of white sugar. Mag-add tayo ng 3 cups of water. So, mix again with our whisker. Then, let's put 1 tablespoonful of lye water. So, gumagamit tayo ng lye water para magkaroon ng kunat ang ating kutsinta. Then, let's put a few drops of vanilla extract. So, lagay na natin ang ating 1 tablespoonful of ube extract. So, i-mix natin ulit maigi. So, yan. Napaka-colorful ng ating ube. So, naglagay pala ako ng white sugar para lumabas ang kulay ng ating ube. So, pag ube kutsinta, advisable na gumamit tayo ng white sugar instead of brown sugar. So, yan. Ang ganda-ganda ng kulay. So, mamaya, pwede na natin siya isalin sa ating mga maliliit na container. Pero before that, ilagyan natin ng butter ang ating container para hindi tayo mahirapan magtanggal ng kutsinta later on. So, salain natin ang ating mixture to remove the lumps. So far, wala naman tayong lumps dahil nahalo natin na ube. So, ilalagay na natin siya sa ating container. Ready na siya for steaming. Actually guys, i-release ko muna siya ng butter para hindi siya manikit. Gaya ng ginawa ko kanina sa original na kutsinta. Steam natin ang ating ube kutsinta for at least 20 minutes. After 20 minutes, ayan na guys. Ang ating ube kutsinta, kung maaamoy nyo lang, ang bango, amoy pa lang, sarap na. So, set aside muna natin ang ating ube kutsinta. Palamigin muna natin for a few minutes bago natin tanggalin sa kanilang container. So, for a while,
Let's now make our dulce de leche. Guys, kulang natin siya for 3 minutes. Maglagay tayo ng 1/4 cup of white sugar. So, caramelize natin siya. Huwag natin siya haluin ng ating panghalo dahil didikit lang siya sa ating gagamiting kutsara o panghalo. Hayaan lang natin siyang ganyan. Unti-unti na siyang natutunaw. Nag-start na ang kanyang caramelization. So, ayan. Natunaw na ang ating sugar. Then, mag-add lang tayo ng isang calamansi extract. So, para maiwasan ang pamumuo niya. So, ilagay na natin ang ating 1 can of condensed milk. So, haluin natin. Medium heat lang ang apoy nito, ha. Then, lagyan natin ng 1 tablespoonful of butter. So, lalo yan sasarap, guys. Alam niyo naman, kahit anong lutuin, pag nilagyan ng butter, mas lalong umaangat ang sarap niya. Then, maglagay din tayo ng 1 tablespoonful of vanilla extract. Mag-add in tayo ng a pinch of salt to enhance the taste of our dulce de leche. So, ayan. Give it a good mix. Hindi natin lulutuin ito ng matagal. Maximum of 5 minutes or less than 5 minutes. So, ayan na. Ang ating dulce de leche. 5 minutes na pagluluto nito is okay na. So, let's off our heat. So, it's done. Pwede na natin siya isalin sa ating lalagyan para lumamig na siya. Ito na ang ating original na kutsinta at ube kutsinta. So, let's go to our taste portion. Meron lang ako dito isa rin ang aking pamangkin, si Mayor. Sitikman niya ang aking kutsinta. Halimbawa? O, di ba kumangin? Ito, aking si Maymay. Babalik na siya sa kanyang hometown. Ano gusto mo? Ube o itong brown? Meron din akong dulce de leche. Ano may kapat? So, ayan, si Minors, guys. Ayan, guys. Minors
Ano sabi mo? Hard to taste. Oh, shit! Thanks, Mai, for being part of my vlog. So, guys, again, please do like, share, and subscribe to my channel. Gawa na kayo ng kutsinta. Napakasarap na pang merienda. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye!